Lagot na, grabe to, shock ang lahat, just in, breaking news. Shock ang lahat, Marcoleta, sumabog na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Balitang Pinoy TV. Ayan, Balitang Pinoy TV. Supportahan natin yan. Okay, ayan na nga, no? Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre supportahan natin yan si Sir Don Mar TV. Bisitahin nyo ang kanyang channel mga katunay. At huwag nyong kalimutang mag-subscribe para maging updated tayo sa mga vlogs and reactions na inilalabas ni Sir Don Mar TV. Ayan ha, supportahan natin yan, ipagpatuloy natin. Tinding debate nitong si Senator JV Ejercito at itong si Senator Marcoleta sa usaping PhilHealth. At nagpalabas po ng hinaing itong si Senator Marcoleta sa lumalalang korupsyon sa PhilHealth. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan at pakikinggan natin ang buong debate nitong si Senator JV at itong si Senator Marcoleta. At ito, pag-usapan rin natin itong latest video ni Ma'am Attorney Rowena Guanzon. Ayan. No? Na pumalag siya dito sa sinabi ng mga halik sa puwet ni Martin Romualdez na mga kongresista, itong mga galamay ng mga kaalyado ni ni Martin Romualdez, no? Martin Romualdez ay dapat raw irespeto itong si Romualdez. Yan ang sinabi ng mga kaalyado ni Romualdez dyan sa House of Representatives. Ayan mga katunay irespeto daw. Ayan sabi, respeto nyo naman kasi, hindi nyo nire-respeto. Itong si Rowena Guanzon at binatikos ng binatikos itong si Tambaluslos, di ba? Ay. Mamaya ipapakita ko yung buong video na yan, okay? Pero bago natin yan panoorin at i-react, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay natin i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Yes! So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Okay. So, unahin muna natin ha, panoorin natin itong si Ma'am Rowena Attorney Guanzon, okay? Pumalag dito sa sinabi ng mga kaalyado ni Romualdez na dapat raw irespeto si Speaker. Ngeks! Nakakatawa naman kayo. Ito, Ma'am Rowena Guanzon, pasok. Wala na talagang tatalo sa kakapalan. Pagkatapos ma-archive o maisintabi ng Senado ang impeachment complaint ng House of Representatives laban kay VP Sara Duterte, ay syempre reklamo to the max. Correct. Ang mga congressman. Paano hindi sila magre-reklamo? Hindi naman sila mga lawyer. Ayan, talagang magre-reklamo yung mga yan. 'Di ba? Kasi nga syempre, sila yung tulak ng tulak sa impeachment ni VP Sara. Sa kanila nagsimula yan eh. Gustong-gusto nilang mangyari ang impeachment na yan. Tapos biglang nangyayari is nagkaroon ng mga problemang ganito na hindi matuloy-tuloy ang impeachment na yan dahil sa mga nagiging desisyon ng Supreme Court, ng Senado na ayaw ng Kamara. Hindi nila matanggap. Siyempre, damang-dama na nila na papalapit na ng papalapit ang 2028. Kung baga papalapit na ng papalapit ang kinatatakutan nilang taon. Diba? Kung baga, hanggat maaari, hanggat maaga pa, is kailangan maharang natin tong taong to. Kailangan hindi makatakbo pang ng pagiging presidente to. Dahil alam nila sa sarili nila na 101% na may posibilidad na manalo yan, si VP Sara. At kapag nanalo yan, alam natin kung sino-sino yung mga aapektuhan dyan. Ika nga, mga read and write lang sila, di ba? Kaya na-congressman sila. Kung kaya mong mag-read and write, pwede ka nang ma-congressman. Pero doon sa Supreme Court, kailangan mo munang mag-aral. Yes. Bago, dapat mong maging isa kang lawyer muna. Tapos maging piskal.
o kung ano man, maging judge ka dyan sa Supreme Court, dapat lahat ng yan ay pinag-aralan nila. Yes. Di ba? Kaya nga, sabi nila, ang kakapal ng mukha ng mga House of Representatives, nasasabihin nyo pa na nagkamali ang Supreme Court. Supreme Court nagkamali, di wow. Kumbaga dapat hindi na natin kino-question, hindi niya na kino-question kung ano yung naging desisyon ng Supreme Court. Ibig sabihin ng Supreme Court ay bara-bara ding mag-isip katulad. 'Di ba? Diyos ko naman. Pinag-aaralan ng Supreme Court 'yan. No? Hindi sila makakarating sa ganyang klaseng posisyon kung sila ay utak kalamay lang. 'Di ba? Kung ano yung nilabas nilang desisyon, is yun na yun eh. Napag-aralan nila 'yan. At saka hindi naman nila tinatapos yung impeachment na 'yan eh. Ang gusto lang nila is ayusin nyo kasi nga magulo. Magulo yung pagkakaano nyo ng impeachment. No? Utot nyo. Pumirma. At baka naman nakalimutan nila na wala po kayong high moral ground na magreklamo dyan. Dahil totoo naman ang mga ruling dyan ng Supreme Court. Alam na Supreme Court ginagawa nila. Ginawang tamang paraan o due Yes. process ayon sa konstitusyon. Yes. Na hindi man lang nabasa ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint at saka lang kayo nagpirmahan dyan na wala man lang kayong Nakakahiya, di ba? Pinasa nyo ang articles of impeachment without even providing copies of this impeachment sa mga congressmen and congresswomen. Yun ang hirap eh. Parang minamadali lang nila eh. Talagang parang yung pansariling ano nila eh, interest eh. Parang gusto talaga lang nilang, gusto lang naming matanggal yan si Sara Duterte. Bilisan nyo, huwag nyo nang basahin, pirmahan nyo na. Na buong akala nila is magtatagumpay kung ano yung gusto nilang mangyari. Eh kaso nga lang, nung dumating sa Senado, yung impeachment na yan, talagang hindi talaga tumalab. At hindi yan pinalusot ni Senator Cheese at nung mga senador na nandoon. Siyempre, buong tiwala nila, kampi natin to si Cheese. Eh, biglang nag-iba ang sitwasyon. Bumaliktad ang ruleta. Ayun. At isa pang mali nila, hindi nila binigyan ng copy si VP Sara. Yes, dapat binibigyan nila ng copy yun. Eh, dapat sana Di ba? bigyan yung copy. Kaya nga, di ba, kung matatandaan natin si Congressman Toby, no, is binigyan ng ganyan, pero kailangan basahin niya daw muna. Kaya hindi siya pumirma sa impeachment ni VP Sara eh. Kasi hindi niya ba naman mabasa, kasi kung babasahin niya yun, mabilisan lang. Hindi mo maintindihan kung ano yung nakalagay doon. Pwedeng mga abutin pa ng 2 araw yun ang pagbabasa niya para malaman niya yun, di ba? Eh kaso parang itong mga to nagmamadali. Basta pirma ka lang dyan. Ang isa sa mga nakita ng Supreme Court na there is something wrong about the ifinile nitong House of Representatives. Yan ang sabi ni Rowena Guanzon. Meeting o kaya hindi man lang binigyan ng kopya ng impeachment complaint ang Vice President Sara Duterte. Tama. Wala, hindi talaga dumaan sa tamang proseso. Pero kung alam nyo, kung dumaan sa tamang proseso yan, dinaan ng Kamara sa tamang proseso, wala naman silang problema eh. 'Di ba? Ang problema kasi sa kanila, nasanay, gustong-gusto nila yung yung mabilisan. 'Di ba? Hindi nyo muna inaayos lahat. Kaya kayo nagkakaproblema. Ngayon, kapag nagkaproblema at kinwestiyon kayo, nagagalit naman. Kaya nga sinasabi, ayusin nyo lang. Ayusin nyo maigi. Kung ano yung gusto nyong maging reklamo. 2 katagalan naman po sinasabi ng Supreme Court. Walang due process. At ang due process na karapatan ng kahit sino man, lalo na po dito sa impeachment complaint ay napaka-importante nito dahil nagtatanggal kayo ng second highest official of the land. Ito ng tao ay kailangan po sa proseso ay may due process. Alam mo, Martin Romualdez, hindi basta-basta ganyan na lang na tanggalin mo si VP Sara bilang Vice President. Hindi ka na ba nahiya sa taong bayan? Binoto yan ng taong bayan. Yes. 32 million po ang bumoto dyan. Mantakin mo, Sir Donmar, no? Tama yung sinabi mo. 32 million ang bumoto dyan. Samantalang ang mga gustong magtanggal lang kay VP Sara, yung libo-libo lang ang bumoboto. Diba? Parang naman. Kakainis. Diba? At saka second to the highest yan eh. No? Vice President. Kasi kung tutuusin, si VP Sara lang talaga yung tinik sa lalamunan dyan.
kung merong nangangarap talaga sa kanila na tumakbo bilang presidente sa susunod, si VP Sara ang nagiging tinik sa lalamunan nila sa mga pangarap na gusto nilang abutin. Ay nako. Tapos, tatanggalin mo, mag-file ka ng impeachment complaint dahil pang sa away politika, sa pangsariling interest mo? Oh, pansarili. Diba? Itong impeachment na to, pansariling interest lang to. 'Di ba? Kaya nga sinasabi natin, huwag niyong gamitin ng taong bayan dito na gusto ng taong bayan na ma-impeach si VP Sara. Dahil wala namang milyong-milyong katao na lumalabas para i-impeach, para sumigaw ng impeach VP Sara. Kaya huwag niyong gagamitin yung taong bayan dahil itong impeachment na to, uulitin ko, pang sariling kapakanan lang to. Politika lang ito. 'Di ba? Tama nga si Rowena Guanzon, sobrang kakapal na talaga yung muka mo. Literally. Kapal eh. Pero, syempre, galit-galit. Di ba? Parang, strong na naman siya. Si Speaker ay strong na naman. Ano sabi ng mga congressman na kakampi niya? Magrespeto naman kayo mga senador kay Speaker. At bakit? Bakit siya respeto? Di ba yung ginawa niya yan? Bakit naman kami re-respeto yan yung Hindi, kumbaga, yung sinasabing respeto na si VP Sara ba, nirespeto nyo? Di ba? Yung pagiging vice president ni VP Sara, binigyan nyo ba ng halaga? Hindi, di ba? Wala nga siyang respeto sa taong bayan. Di ba? Di ba yan ano? Walang respeto sa konstitusyon. At bakit sila respeto? Dahil speaker siya? Sila, nananawagan ng respeto kay speaker kasi taas ang respeto nila kay speaker eh. Ayun nga eh, nananawagan sila na irespeto si speaker dahil mataas ang respeto nila kay speaker. Paano naman yung respeto kay VP Sara? Paano din naman yung mga rumerespeto kay VP Sara? 'Di ba? 'Di ba? Kailangan ba si speaker lang? Si speaker lang lagi? Paano naman si Sara Duterte? Paano naman si PRRD? Paano naman yung mga Duterte na rumirespeto sa kanila? Nirerespeto ng mga taong bayan ang Duterte. 'Di ba? Nirespeto nyo ba yung mga Duterte? 'Di ba hindi naman? So, wag tayong hihingi ng respeto kung hindi tayo marunong humingi, kung hindi tayo marunong magbigay ng respeto sa taong hinihingan din natin. Hindi nyo nga nire-respeto si VP Sara eh. Tapos hihingi ng respeto naman, 'di ba? Parang napakaano naman nun, mali naman yun, parang isang side lang yun. Parang eto lang dapat. Yung isa hindi yan kasali. 'Di ba? Siyempre, si speaker ang namimigay ng budget. Kaya ang respeto, umaapaw sa langit. Sobrang umaapaw ang ano. Pag kinalaban mo si speaker, parang bahala ka, walang pondo yung lugar mo. Mas nire-respeto. Kaya kapag bumangga kay speaker, siguraduhin mong parang siguraduhin mo na 100% hindi ka na hihingi sa kanya ng suporta. Pa nila si speaker kaysa sa Panginoon eh. Ganyan sila. Kung hindi sila re-respeto, wala silang budget, di ba? Bakit? Siya ba may respeto sa Senado ng mga pinagsasabi niya pagkatapos na Mark Archive ang impeachment complaint niyo? Yung respeto po, hindi po deserve ni Speaker Romualdez. Kaya sana po, sa lahat na itong mga kapalpakan niya ay makonvince na si BBM na talagang dapat na po na magbitiw ang pinsan niya as speaker. Mahiya-hiya naman kayo dyan. Ayon kay BBM. Respect? You don't deserve respect. Our respect. Tama. Tumpak ka dyan. Rowena Guanzon. Tumpak ka talaga, attorney. Okay? Ay, nako. Mukhang idol ko na talaga itong si Ma'am Rowena Guanzon. Ay, ako, ina-idol ko na talaga yan si Ma'am Rowena Guanzon, no? Talagang bumibilib na ako sa kanya. Isa na siya sa pinaka-paborito ko. At lagi ko sinusubaybayan talaga. Kaya saludo ko dyan kay Ma'am Rowena Guanzon. Kay Attorney Rowena Guanzon, ha? Pwede. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang video nyo na binigyan natin ng reaksyon ng boses na yon nagmula kay Sir Donmar TV. At syempre, yung video na yon kay Attorney Rowena Guanzon. Ayan ha, palakpakan natin. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.